Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ko guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Congressman Martin Romualdez tila nilaglag di umano ni Pangulong Bongbong Marcos at harapang nabuking ng marami sa ating mga kababayan dahil sa lumang video na nag-viral sa social media. Pero bago ang lahat, bago ka pala sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang ating ginunita ang paghagupit ng mapinsalang bagyong Yolanda, kung saan maraming Pilipino ang napinsala, lalo na sa lugar ng Leyte. Kaugnay nito, umani ng samut-saring reaksyon sa mundo ng social media matapos ang pagkalat ng larawan na ito ni Speaker Martin Romualdez, kung saan makikita na may inaalayang isang bata at mababasa nga dito na tila isa siya sa itinuturing na bayani sa panahon ngayon. At ayon nga sa larawan, kung saan may nakalagay na on this day, November 8, 2013, Super Typhoon Yolanda, remembering the many who perished and honoring the real heroes. Ngunit tila taliwas ito sa sinasabi ng ilan na si Speaker Martin Romualdez ay nagmistulang hero sa gitna ng pananalasa ng Super Bagyong Yolanda. Napansin ng taong bayan, mukha di umanong ginawang bida si Congressman Martin Romualdez dahil nakabalandra ang kanyang mukha na tila pinapalabas nila na real hero si Congressman Martin Romualdez sa bagyong Yolanda. Gayong wala di umano ito sa kasagsagan ng bagyo. At nahalungkat din ang ating mga kababayan ang lumang video kung saan tila kinumpirma mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang pinsan na si Congressman Martin Romualdez ay wala di umano sa Tacloban nang nangyari ang Yolanda. GG mga kaibigan, doon pa lang oh. Tanging ang presidente na nagsasabi mga kaibigan, wala raw si Tambaloslos mga kaibigan noong panahon ng Yolanda sa Tacloban. Si Speaker Romualdez ay majority floor leader pa lang, hindi pa siya dito mga kaibigan oh, ang linaw. Speaker noon. At nandito kami, ako naiwan dito, senador ko noon, naiwan ako dito sa Tacloban, doon ako nakakamping doon sa bahay ni Congressman Martin. At siya naman, sinabi ko sa kanya, magpaiwan ka dyan sa Maynila para lahat ng pangangailangan namin dito. Kaya itong poster nitong mga kaibigan, fake. Sa Tacloban, lahat ng pangangailangan dito hanggang Giwan, hanggang lahat ng Samar. Sinabi ko sa kanya, magpaiwan ka dyan sa Maynila. Peke, magpaiwan ka dyan sa Maynila. Malinaw na wala ka sa Yolanda. Sa Tacloban, wala ka. Tamba. Kinumpirma nga ni Pangulong Bongbong Marcos na nandoon lang ito sa Manila at ilang araw pa bago pumunta sa Tacloban. At mas nauna pang pumunta ang Pangulong Bongbong Marcos kaysa kanya. At dahil nga dito, hindi napigilan ng sikat na Duterte supporter na mag-react. At ayon nga sa kanya, sabi ni PBBM, wala si Martin Romualdez nung Yolanda sa Leyte. So sino ang nagsisinungaling? Si PBBM o yung mga vlogger ni Martin? At dagdag post pa nito na itag ang pangalan niya, Crisette Laureta Chu. Compare mo edited sa original photo. Grabe ka OA. Yung edited kita mo naman sa original.
Chill pa nga ang tao, hahaha, nakakagigil ang pagpapanggap, unquote. At dahil nga sa balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila tumaas ang kilay at hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, at Mr. Nartin Romualdez, huwag kayong magpatotoo dyan sa Senado, wala kayo sa typhoon sa Yolanda. Huwag kayong magsinungaling, hindi kayo totoo sa magsilbi sa taong bayan. Bakakon kayo o sinungaling. Ko mismo taga Leyte ako, pero wala man lang akong narinig na Martin Romualdez sa Leyte. Pinakauna kong narinig na bumisita ay si PRRD at dala niya mga doktor, mga laborer na nag-clearing sa mga main highway para makapasok ang mga tulong na pagkain galing sa ibang lugar. Tambalos-los liar ka, akala mo maluloko mo ang mga DDS. Alam namin kung sino ang don during Yolanda. Huwag kang gumawa ng kadramahan na bayani ka. Ahaha. Focus nyo rin po kung ano po ang mga nakasulat sa mga bags na binigay nila noon. Hindi pangalan ni Duterte kundi mga quote, pero yung ibang nakabalandra ang pangalan. Sa Yolanda si Duterte ang unang dumating. Pagdating sa liquidation, ngayon Duterte pa rin ang nauna. Ano na, mahirap talaga na itago ang mabaho. Dadating ang panahon na sumisingaw. Lalabas ang katotohanan in due time. Unquote. Mga Lords, may nakita ako, basahin natin. The House of Representatives, led by Speaker Martin Romualdez, has earned the title House of the People. Through a combination of strong job satisfaction with a 70% approval rating and an even higher trust rating of 73%. Alam niyo mga Lords, ang ikinapagtataka ko lang kasi masyadong buhat na buhat nila ngayon ang bangko ng House of Representatives. Lalo na yang si, 'di ba, Martin Romualdez. 'Di ba, masyado nilang hina-hype up. Masyado talaga nilang pinapakita sa tao na okay sila, okay yung performance nila, di ba? May pasabi-sabi pa nga sila, House of the People. Paano kayo naging House of the People? Hindi nyo nga napakinggan, di ba? Yung sigaw ng mamamayan. Hindi nyo nga kami pinapakinggan, di ba? Na isa publiko ang mga pondo na napupunta sa inyo. Di ba? Paano kayo naging House of the People na hindi naman kayo nakikinig sa mga tao? Ang aga nyo naman para i-mind conditioning ang mga tao. Di ba? Sa totoo lang. Sa sobrang takot nila kay Vice President Inday Sara, mga kaibigan. Kaya habang maaga pa lang, nagpapabangon nila, binibilog nila ulo ng mga tao. Binibilog nila sa mga inventong kasinungalingan nila. Halata na talaga ang mga pinaggagawa nyo. Una, may pa-resign pa kayo. No? May palipat-lipat pa kayo ng partido. Pangalawa, may pinalabas pa kayong resolusyon, no? Para ipakita ko ang suporta, no, kay speaker nyo na si Martin Romualdez. Pangatlo, may mga pagganito-ganito kayo. Alam nyo, kahit anong gawin nyo, ang taong bayan naman mismo ang nakakakita at nararamdaman naman nila kung talagang totoong nagsiservisyo kayo, di ba, sa Pilipinas. And we also need transparency. Diba? Yun naman yung palagi yung ipinapamuka na kailangan transparent, kailangan alam ng tao kung saan napupunta ang pondo. Diba? Magaling kayong pumuna ng iba. Lalo na si VP Inday Sara, kung ano-ano ang mga pinagsasasabi nyo kay VP Inday Sara. Now, bakit pagdating sa inyo, tameme kayo? Pagdating sa inyo, ayaw nyong ipasa publiko, diba? Kung saan napupunta yung pondo nyo. Diba? Masyado kayong nagmamagaling, masyado kayong namumuna sa iba. Pero kayong nga, diba? Hindi nyo nga maipakita saan napupunta, diba? Ang pondo nyo. Basahin natin mga Lords. From an estimated membership of 120 in the House of Representatives, during the height of former President Rodrigo Duterte's term, the ruling of Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, PDP Laban, party now only has around 10% of the number. Basahin natin sa baba. Duterte Party down to 15 House members. Solon says number will drop further. Matapos nung sabihin ni former President Duterte, di ba, na
isa sa pinakakorakot na institusyon ang House of Representatives. At sinabi din ni former President Duterte na i-open book, no, or isa publiko kung saan napupunta ang gastos at pera ng bawat kongresista. Una sa lahat, di ba? Hindi nga ba kayo ang pinakakorap? Di ba? Ba't di nyo direct to the point sabihin sa mga tao na mali si former President Duterte? Di ba? Kaysa ang dami nyo pang drama na ginagawa. Kung hindi pala totoo na kayo ang pinakakorap, abay dapat defend yourself. Di ba? Kumbaga, patunayan nyo sa tao na hindi pala kayo korap. Pero, iba ang response nyo. No? So, iba ang response nyo. Gumagawa kayo ng drama, di ba? Kung ano-anong issue para lang malihis. No? Para lang malihis ang sinabi ni former President Duterte na i-open book, isa publiko, kung saan napupunta ang pondo nyo. At pangalawa, kung talagang, di ba? Kung talagang transparent kayo, wala kayong ginagawa, hindi kayo korap, malinis kayo, at kung mali talaga ang sinabi ni former President Duterte, abay dapat you need to take the challenge sa sinabi ni former President Duterte about sa mga budget at pondo nyo. Pero ano ang ginagawa nyo ngayon? Nag-resign! Di ba? Nagsi-resign kayo sa PDP Laban. Parang, di ba napaka-defensive nyo naman? Masyado naman kayong na-hurt. Di ba? Masyado naman kayong nasaktan. Sa totoo lang, kung hindi totoo, bakit kayo masasaktan? Kung hindi totoo, bakit kayo magre-resign? Kung hindi totoo, bakit dinadramatize nyo yung paglipat nyo ng ibang partido? Sa totoo lang, normal lang naman yan. Pero, ang nakikita ng taong bayan, masyado kayong natamaan sa sinabi ni former President Duterte. And sa totoo lang, sabi pa nga ni former President Duterte, nanalo siya ng eleksyon. Wala naman siyang gobernador, wala din siyang kongresista. Nanalo siya na ang taong bayan ang nagpapanalo sa kanya, hindi ang partido. Hindi kayo at hindi kung sino-sino man. Tsaka lang naman kayo nagsisilapitan kay former President Duterte nung nalaman nyo na malakas siya sa tao. 'Di ba? Nung nanalo siya as president, doon lang naman kayo sumisip-sip. Pero ngayon, dahil wala na sa pwesto si former President Duterte, dahil ginamit nyo na, iwanan na lang sa ere. Lipatan na. Pero sa totoo lang, ayos lang naman yan eh. Kasi kahit lumipat pa kayo lahat, pero hindi nyo maiaalis at matatanggal ang katotohanan na mas pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino hanggang ngayon si former President Duterte kesa sa inyo. Ganun talaga, sige lang. Sa eleksyon tayo magkikita-kita. Dito nyo makikita mga Lods, no? At i-remember natin sino-sino ang mga tumalikod at sino-sino ang mga sip-sip, no, kay former President Duterte. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.